Okay, good evening po mga kapatid at magandang gabi rin po sa mga kapatiran natin na nasa kanila pong tahanan. Tayo po ay magsisimula na sa ating pong prayer meeting tonight at mag-aawitan muna po tayo. Let's all stand up. Awitin po natin, To God be the glory. Yan po yung una nating kakantahin. Okay, awitin po natin. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth voice, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. O perfect redemption, the purchase of blood to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Last stanza. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through the Son, and give Him the glory, things He hath done. Amen. Manalangin muna po tayo. Aming Diyos na nasa langit, salamat po muli sa pagkakataon po na muli niyo pong binigay sa bawat isa. Salamat din po muli sa panibagong buhay, panibagong kalakasan na aming natanggap mula po sa iyo. Salamat din po, Ama, na kami po ay binigyan niyo ng pagkakataon para makapag-aral po muli ng iyong salita at makalapit po sa inyo sa pamamagitan po ng pananalangin. Hiniling po namin na pangunahan niyo po nawa kami at muli po namin kayo sana po, Panginoon, mabigyan ng kaluguran at kapurihan sa mga gagawin po namin ngayong gabi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na po kayong makaupo. At muli tayong aawit, He Abides, our next song. Kaya waitin lamang po natin yung first and hanggang third stanza. Waitin po natin. Ready, sing. I'm rejoicing night and day as I walk the pilgrim way, for the hand of God in all my life I see. And the reason of my bliss, yes, the secret all is this, that the Comforter abides with me.
He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Once my heart was full of sin, once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I fell down at His feet, yet so sweet now the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. No narrow way, for the Comforter abides with me. Third stanza. With me everywhere, and He knows my every care. And as a bird and just as free, for the Spirit has control. Jesus satisfies my soul, since the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. The Comforter abides with me. Amen. Tawagin ko na po ang ating pastor para po sa ilang mga announcements po. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, and it's good to see you all tonight. Ang ating pong announcement sa gabing ito ay, salamat, tumalis na si Maring. Kaya nga lang maraming mga nasalanta ron sa parting norte, no, na mga kababayan natin. At sama natin sa panalangin, baka may mga alam tayong churches na sa north, no, na actually may missionary tayo ron sa norte, na baka nasalanta sila ng bagyo. And also, announcement po natin, this coming Sunday, may service po tayo. At kagaya nga po nung nabanggit ko sa inyo, umiigi ang panahon sa biyaya ng Diyos. So, this coming Sunday, we have our morning worship service at 9 and 10:30 at sa afternoon naman alas 3 ng hapon. Kaya po yung mga hindi pa nakakadalo, dumalo na po kayo. At ito po ang ating panawagan sa mga kapatid sapagkat biyaya po ng Diyos na binigyan tayo ng maigi na panahon at ganoon din ng maiging kalagayan ng ating bayan. No? Huwag nating abusuhin ang kagandahan loob ng Diyos sa ating buhay. At if God open His church, yung bahay pagtitipon para magtipon tayo magkakapatid sa pananampalataya, at walang dahilan para hindi tayo makapunta, please do come. Yan po ang encouragement natin sa ating mga kapatid na makasama at makadalo ng pananambahan natin this coming Sunday. Okay. Ang additional announcement po natin ay pakipanalangin ngayong month. Ganon din pagpasok ng November sapagkat mission month po yan at namimiligro nga yung ating mission giving. Naway masustain natin, no? At mabigyan natin ng patuloy na support yung ating mga missionaries hanggang sa matapos ang taong ito, no? At ipanalangin po natin yung mga missionaries din natin na sa kanilang mga tawag rito, nasa kanilang mga lugar ay may kanya-kanyang mga gawain ng paglilingkod. Okay? Well, ang prayer request po na mamaya pagpe-pray natin pagkatapos po ng pangangaral ng salita ng Diyos, sama natin sa panalangin yung Kabanawan family, no? Kasi meron pong masangsang na amoy yata ron sa lugar nila. Yung isang factory yata ron nag-iimit ng masamang usok, hindi ito maganda sa kalusugan, no? Yan kasi minsan kapag may factory tapos yung factory malapit sa residential, no? Minsan matagal ka nang nakatira doon, tapos biglang dumating na lang yung factory na yun. Tapos kung factory pa ito ng plastic o kaya rubber na talaga nag-iimit ng masamang amoy, talagang apektado kayo rito sa kalusugan nyo. Kaya panalangin natin, no, sila Ate Jean, so far I think ginagawa ng paraan to,
no? Na-report nila para magawa ng paraan dahil hazardous sa health talaga. Kami nga, 3 bahay o 4 na bahay ang layo namin sa kalsada, sa main road, dun sa Santa Mesa. Pero kapag gabi, talagang maamoy mo yung parang yung goma, yung sunog na goma, no? Sakit sa ilong minsan. Kaya nga minsan nakala ko laging may nagsusunog ng goma ron sa area namin. Yung pala, ano lang talaga yun, dala nung, dahil malapit kami sa kalsada. So, hindi po maganda talaga sa kalusugan. Kaya, do pray for the Kabanawan family. Ganun din si Sister Mildred. Ang request niya is pakipanalangin siya sa kanyang health, no? Kalaguan niya rin sa pananampalataya at physical na aspeto. Ganun din yung kapatid niya, I think ooperahan yata. So, para bang may confirmation na sila sa social service na tutulong sa kanila. So, papanalangin din natin kung ano pang mga additional financial needs ng kapatid ni Sister Mildred sa bagay na ito, no? Di ko alam kung ano ang ooperahan sa kanya, pero we just need to pray for the person sa kanyang operation na way ito yung maging matagumpay. Ganun din mga kapatiran natin may karamdaman, patuloy natin ipanalangin, no? At naway patuloy silang lumakas at sumigla at makapiling na rin natin dito sa ating bahay-sambahan. Okay. So far yun lamang ang ating announcement. Maasa po ako na sa mga dadarating po ng mga linggo ay magkakasama-sama tayo dahil nga po sa biyaya ng Panginoon, binigyan niya na tayo ng masasabi nating higit na mas maganda higit na mas magandang kalagayan ng ating bayan. Kaya nga mas maluwang-luwang na yata yung ngayon Mas maluwang-luwang na yung tinatawag nating pagpapahintulot ng gobyerno. So, naway panalangin natin hanggang tuluyan na nga tayong iwan ni Delta at kung meron man nangyayari ito, pocket of sickness sa iba-ibang lugar. Okay? So with that, tatawagin ko po yung tagapagpaawit natin, si Brother Mark, na magpapaawit sa atin, and then after that, we will proceed with our message, and then after that, magpe-pray po tayo together. Okay, Brother Mark? Waitin po natin yung Philippians 4:4. Rejoice in the Lord. Let's all stand up again. Okay, awitin po natin. Ready, sing. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Amen. Tayo po ay punta na po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tawagin ka po sa pastor. Manatili tayo nakatayo, magbabasa muna tayo ng Biblia. And pagkatapos po natin magbasa ng Biblia, ay magpuproceed na po tayo sa mensahe. Ano yung title ng mensahe natin, Brad? Awit 34. Ito nga po pala, no? Teka lang, ha? Wala pa ako rin sa ating pinaka-text. Yan. Okay. Ito po yung mensahe natin, no? Halika, tikman at tignan natin ang Panginoon. Come and see. Come and taste and see. Actually, that the Lord is good, no? Awit 34, 1-3. Basahin po natin ito, Brad. Pakiano nga at mabasa natin ang salitan. Basahin natin ang salitan, ha? As we proceed, ha? Unahin ko na muna, no? Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang pagpuri sa Kanya ay sa aking bibig ng patuloy. Verse 2. O kasama kong dakilain ninyo ang Panginoon at
magkasama nating itaas ang kanyang pangalan. Verse 4. Sila'y tumingin sa kanya at naging makinang at ang kanilang mga mukhay hindi mapapaya kailanman. Verse 6. Verse 7, ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot ng mga natatakot sa Kanya at inililigtas sila. Verse 8. O matakot kayo sa Panginoon, kayo'y Kanyang mga banal, sapagkat ang mga natatakot sa Kanya ay hindi magkukulang. Verse 10. Halikayo, mga anak, pakinggan ninyo ako. Ang takot sa Panginoon ay ituturo ko sa inyo. Verse 12. Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng pandaraya. Ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid na katitig at sa kanilang daing bukas ang kanyang pandinig. Verse 16. Kapag ang matuwid ay humingi ng saklolo, ang Panginoon ay nakikinig at inililigtas sila sa lahat nilang mga gulo. Marami ang kapigatian ng matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Verse 20. Ang masama ay papatayin ng kasamaan at ang mga napopuot sa matuwid ay hahatulan. 22. Sige po, manalangin muna po tayo. Diyan lang po iikot yung mensahe natin. Let us pray. Mahabaging Diyos naming nasa langit, Ikaw na buhay na Diyos at makapangyarihan sa lahat. Pinagpapasalamat po namin ang oportunidad na kami po'y nagkasama-sama. Sa pagkakataong ito, ipinapanalangin po namin na gabayan mo ang iyong mga anak sa mga totohanan ng aming pag-aaralan, lalo-lalo na itong awit 34. Salamat po, Panginoon, sa pribileyong ito na ipinagkaloob mo, na nagkatipon muli kami rito sa dakong ito. At dinadalain ko, Panginoon Diyos, na muli mo pong pasiglain ang mga kapatiran sa kanilang pagdalo every Wednesday, ganun din Sunday morning and evening. Lahat pong ito'y dalangin namin, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat, mga minamahal. Well, unahin po natin yung first point natin, ang pagpupuri sa Panginoon. Actually, itong Psalm 34, ito'y awit ni David nung nagpanggap siyang loko-loko sa harapan ni Abimelech, yung Palestino, at kinalaunan pinakawalan siya. No? Para bang nagkaroon ng strategy si David roon. No? At dahil nga, nandun siya sa teritoryo ng mga Palestino ng panahon na yon, dahil hinahabol siya ni Haring Saul at may mga kaibigan naman siyang Palestino, pero ayaw nga ng mga Palestinong ihalubilo siya sa kasundaluhan niya, maging naman si David, kasi makikipaglaban siya sa kanyang mga kalahi ng mga Hudyo. So may pagkakataon na si Haring David ay nagpanggap na loko-loko at si Abimelech, no, ay pinaalis siya, no, at hindi siya isinama dun sa kanila. Now, ito yung awit na yon na inawit ni David. Actually, awit ito ng papuri sa Panginoon. Pero may mga bagay tayo na makikita sa mga katotohanang nakapalibot rito. Unang-una yung tinatawag nating papuri sa Diyos. Sa verse 1 to 3, sabi rito, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon, ang pagpuri sa Kanya ay isa sa aking bibig ng patuloy. Nagmamapuri sa Panginoon ang aking kaluluwa, marinig nawa ng mapagkumbaba at magsaya. O kasama kong akalain
dakilain ninyo ang Panginoon at magkasama nating itaas ang kanyang pangalan. Dito sa tatlong verses na ito, may makikita tayong bagay, no? Unang-una, nais kong makita ninyo. Next slide, brother. Yung pagpuri ko sa Panginoon, verse 1 and 2, at sinabi rito sa buong buhay. Okay? Yan yung resolve ni David, that he will praise God in all his life. Well, tayo, ma-appreciate natin to lalo na kung Kristiyano tayo. Sana tayong mga Kristiyano, hindi tayo maubusan ng pagpuri sa Diyos, no? Kasi sa totoo lang, marami tayong mapupuri sa Diyos. Hindi lamang yung katangian ng Diyos natin, kundi yung kanyang mga gawa. Talagang kapuri-puri. And then dito makikita natin, David wants to verbalize his praise to God. Pupurihin ko ang Diyos sa pamamagitan ng aking bibig. At yan ang makikita natin, no? At alam natin, itong pagpuri niya sa pamamagitan ng bibig, magsisimula ito sa kanyang kalooban. Pupurihin ko siya sa aking kalooban. Bakit kamo? Kasi may makikita tayo rito sa verse 2, nagmamapuri sa Panginoon ng aking kaluluwa, marinig nawa ng mapagkumbaba at magsaya. No? Paano maririnig kung nagpupuri ka silently? Di ba? Paano marinig kung nagpupuri ka pangkalooban at hindi mo na verbalize o nasasabi yung pagpuri mo sa Diyos? Actually, dito, ang panalangin ni David ay magpupuri siya sa kanyang kaluluwa. Of course, i-verbalize niya ito na makikita natin sa verse 1 at ang panalangin niya rito, marinig nawa ng mapagkumbaba at magsaya. Once they heard the praise that David did to God, well, sila na mapagkumbaba, talagang magsaya sila. Of course, maaring itong mga taong ito, ma-appreciate din nila yung papuri nila sa Diyos na ginagawa ni David dahil maaring mananampalataya rin itong mga taong ito. O kasama rin ni David, no? Verse 3, makikita natin dito yung paanyayang purihin ng Panginoon. Sabi rito, o kasama kong dakilain ninyo ang Panginoon at magkasama nating itaas ang kanyang pangalan. Of course, sa ating pang-araw-araw na pagsamba sa Diyos, ay sa ating personal na buhay, we praise and thank God. Pero kapag may corporate worship tayo, okay, na magkakapatid sa pananampalataya sa isang lugar, no, katulad ng pagsamba natin, kada linggo na nagsama-sama tayo, Wednesday night, Sunday evening and morning, we worship God together, no? Pinupuri natin ang Diyos ng sabay-sabay. At dito nga, may paanyaya sa David na magkasama nating itaas ang kanyang pangalan. Well, nagagawa natin yan as church when we gathered in a corporate worship to God by singing praises to Him. Okay? Pagkatapos po nung point na to, no, yung tinatawag nating pagpuri sa Panginoon, nais ko pong makita ninyo yung second point. No? Ang second point dito, ang patotoo sa ginawa ng Panginoon. Ito, mahaba-haba ito. No? Kapag sinabi pong patotoo, yung maite-testimony mo na may ginawa sa iyo ang Diyos sa buhay mo. Dito may patotoo si David at nais niyang i-share to pagkatapos niyang purihin ng Diyos. Nagkakaroon nga siya ng paanyaya na samahan siyang purihin ng Diyos. And then isi-share ni David yung kanyang patotoo. Actually, tayong mga mananampalataya, pwede rin naman tayo magpatotoo sa ating kapwa mananampalataya, maging sa iglesia, ng mga gawa ng Diyos sa ating buhay. Okay? Not necessarily mean miraculously, bagkus ang daming gawa ang Panginoong Diyos sa ating buhay. No? Mga gawa na masasabi nating namamangha tayo kapag kumilos siya sa buhay natin at hindi tayo mapigilan upang ito'y sabihin natin sa ating kapwa. Hindi ito pagyayabang, kundi pagpapatotoo ito ng gawa ng Diyos. Isa-isahin natin, sinabi rito, nagpapatotoo rito si David sa pakikinig ng Diyos sa ating panalangin. No? Sabi ito, pakikinig sa ating panalangin ng Panginoon. Patotoo niya ito Hinanap ko ang Panginoon at ako'y kanyang sinagot. At iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. Sila'y tumingin sa kanya at naging makinang at ang kanilang mga mukha ay hindi mapapaya kailanman. Dito makikita natin yung paglapit ni David sa Diyos. Okay? At yung pagharap niya sa Diyos. It is more of fellowshipping with God. Kasi yung word na sila'y tumingin sa Diyos at naging makinang. Dito papasok yung parang allusions to nung nangyari kay Moses noon, yung nakipag-fellowship si Moses sa Diyos.
for 40 days doon sa Mount Sinai. Pagbaba niya, talagang mawalhati yung kanyang muka, kumikinang-kinang yung kanyang muka. Ang idea rito yung pagharap ng isang tao sa Diyos at pakikipanayam sa Diyos at pananalangin sa harapan ng Panginoong Diyos. Hindi ito literal na nangyayari ngayon kapag tayo nananalangin, pero nais ko makita ninyo the principle behind this text, no? Yung pakikinig ng Panginoon sa atin. Patotoo ito ni David, na siya tumawag sa Panginoon at nakinig ang Panginoon sa kanya. Yung salitang iniligtas rito, kung context ang pag-uusapan natin mga kapatid, may kinalaman to sa physical na kaligtasan ng buhay ni David or kaligtasan na may kinalaman sa kagipitan. Kasi si David ay nasa isang sitwasyon ng panahon na yon na makokompromiso siya. It's either malamang nagpapanggap siyang baliw at patayin siya or talagang kunin siya at makihalubilo sa mga Palestino. Kakalabanin naman niya yung kanyang mga kababayan ng mga Hudyo. Ayaw naman ni Haring David ng ganoon, no? Pero dito nais kong makita ninyo, dininig siya ng Panginoong Diyos at iniligtas siya. Maari sa mga sitwasyon na nagdudulot ng takot sa kanyang buhay. So dito makikita natin ay testimony ni David ng pakikinig sa ating panalangin ng Panginoon. And then makikita pa natin, verse 6, ang abang taong ito ay dumaing at ang Panginoon sa kanya'y nakinig at iniligtas siya sa lahat niyang mga ligalig. So in all his troubles, in all his fears, makikita natin ang Diyos ang kumilos upang iligtas siya. Ano pa? Yung pagbabantay na ginagawa ng Panginoon. Ang anghel ng Panginoon, actually itong anghel ng Panginoon, it can refer to the what we call Christology or Christophany, no? Kasi usually sa Lumang Tipan, pag angel of the Lord, tumutukoy ito sa tinatawag nating Panginoong Jesucristo na siyang lumalagay bilang mensahero ng Panginoong Diyos at anghel ng Panginoon. At minsan kapag sinabing anghel ng Panginoon, tinutukoy nito yung ating Panginoong Jesucristo, no, sa Lumang Tipan. Sabi nito, ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot ng mga natatakot sa Kanya at inililigtas sila. Makikita natin the protection that is given, yung pagbabantay na ginagawa ng Panginoon. Talo pa nito CCTV camera, mga minamahal. Kasi syempre kasama ng pagbabantay na yan, yung proteksyon na gagawin ng Diyos. So dito, patotoo ni David yan na nangyari sa kanyang buhay. At sabi nga niya rito, inililigtas sila. Referring to sa mga natatakot sa Panginoon. So dito, sa patotoo ni David, hindi lamang siya ang kasama rito, kundi marahil yung kanyang mga kasama. Okay, tandaan nyo, yung mga una-una pang panahon na kung saan kokonti pa lamang si Haring David at si Haring Saul ang nagahari, masasabi natin talagang merong band of men si David na kasama-sama lagi at masasabi natin hindi sila nangapahamak hanggang dumating si David dun sa kalagayan ng pagiging hari ng Israel. At yung mga kasama-sama na yon ay masasabi nating nalugar sila bilang mga matatapat na tao o mga sundalo ni Haring David. And then makikita natin sa awit 38 at 34, 8 hanggang 9, yung paghihimok na maranasan sa buhay ang Panginoon. Andito makikita natin hinihimok ni David. Inaanyayahan ni David yung mga tao na maranasan din yung naranasan niya. Nang sa gayon makapagbigay din sila ng patotoo patungkol sa Diyos. Sabi rito, o inyong subukan at tignan na mabuti ang Panginoon. Ang idea rito ng subukan sa ibang salin ng Biblia, tikman. O taste and see that the Lord is good. At ang ibig po sabihin ng tikman dito, yung nakapalood na figure of speech dito, ang idea po rito yung magkaroon ka ng karanasan. Karanasan na ano? Karanasan na kasama mo ang Diyos sa iyong buhay. Napakaganda mga minamahal, no? At o inyong subukan at tignan na mabuti ang Panginoon, maligaya ang tao na sa kanya'y nanganganlong. Okay? Blessed is the man, no? Na kung saan ang kanyang refuge, kapag sinabing refuge, place of safety and protection, walang iba kundi ang Panginoon. Hindi tayo sa kayamanan manganganlong, hindi sa kalakasan ng tao o sa talino ng tao, hindi sa lakas na meron ka sa iyong sarili, kundi sa Panginoon. Kaya sabi rito, maligaya ang tao na sa kanya'y nanganganlong, o matakot kayo sa Panginoon, kayong kanyang mga banal, sapagkat ang mga natatakot sa kanya'y hindi magkukulang. Ang ganda ng pangimok rito ni David, no? Why? Kasi ito'y patotoo niya.
Patotoo niya na ang Diyos sa kanyang buhay ay nagbabantay. Patotoo niya na ang Diyos sa kanyang buhay nakikinig ng kanyang panalangin. Patotoo niya na kung siya nakaranas nito, maging yung mga natatakot sa Panginoon na maaaring kaibigan niya at mga kakilala niya, hinihimok niya na maranasan din yung naranasan niyang magandang kaugnayan sa Diyos. And then makikita natin yung pagkakaloob sa atin ng pangangailangan ng Panginoon. Sinabi rito sa verse 9, "O matakot kayo sa Panginoon, kayong kanyang mga banal, sapagkat ang mga natatakot sa kanya hindi nagkukulang." Verse 10, "Ang mga batang leon ay nagkukulang at nagugutom, ngunit silang humahanap sa Panginoon sa mabuting bagay ay hindi nasasalat." Well, is God a God who provides for our needs? Yes. At nais kong sabihin sa inyo mga minamahal, huwag niyo sana laging isipin na ang needs lamang ng tao ay financial needs. No? Na ang needs lang ng tao ay yung makakain sa araw-araw pampiskal na katawan. Of course, there is emotional needs, there is social needs in our life, no? At higit sa lahat, yung spiritual needs ng isang tao. At dito hindi pinagkukulang at hindi nasasalat yung mga taong nanganganlong sa Diyos pagdating sa kanilang pangangailangan sa buhay. God provides for their needs. Ang gandang patotoo. Sana sa ating buhay bilang mga mananampalataya, may ganyan din tayong patotoo sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, na ang Diyos alam nating nag-iingat at nagbabantay sa atin. Nakaranas tayo kung paano niya tayo pinag-iingatan at binabantayan. Nakaranas tayo sa ating buhay kung paano nung tayo nanganganlong sa Kanya, hindi tayo nasasalat, hindi tayo pinagkukulang sa anumang pangangailangan natin. Bagkus, simula nung naging Kristiyano ka, magpahanggang ngayon, masasabi natin nakaranas ka ng pagkakaloob ng Diyos sa pangangailangan mo. Not necessarily mean naging milyonaryo ka, kasi ganun minsan ang kaisipan ng tao eh. No? May mga kaisipan, pag naging Kristiyano ka, magiging milyonaryo ka raw, kalokohan po yun. Hindi po yun totoo. No? Pero ang sasabihin ko sa inyo, kapag kayo naging Kristiyano, meron kang isang responsableng ama. At ang ama na yan ay ang Diyos Ama na nasa langit. At nais kong makita ninyo mga kapatid, napakaganda, no? Talagang kayang hinihimok ni David na sana maranasan din ito ng mga taong natatakot sa Diyos. Ano yun? Yung karanasan niya. Kung paano ang Diyos, hindi siya pinagkulang, hindi siya nasalat, nakaranas siyang ng pagbabantay sa Diyos, at yung Diyos nakikinig sa kanyang pananalangin at pagdaing. And then pangatlo po, no? Ang ganda to eh. Itong passage na to, nakita natin kanina, no? Yung point number 1 ay ang pagpuri sa Panginoon. Pangalawa, yung patotoo sa ginawa ng Panginoon. At pangatlo, ito po, no? Ito yung maganda. Yung pagtuturo patungkol sa Panginoon. Si David, nagturo siya ng mga bagay na dapat nating malaman patungkol sa Panginoon. Ibig sabihin, kung magtuturo siya patungkol sa Panginoon, kilala niya ang Panginoon. Di ba? Kung ikay magtuturo ng isang paksa, ibig sabihin, yung paksa na yon na ituturo mo, dahil ikaw tagapagturo, alam mo. Well, dito, hindi lamang theory. Hindi lamang sa isip na kilala ni David ang Panginoon, kundi kilala rin ni David ang Panginoon sa pamagitan ng karanasan. Kaya kung pag-uusapan natin, yung pagtuturo na ginagawa ni David, abay talaga namang may saysay ito. Bakit? Alam ni David ito sa karanasan eh. Umpisa natin, ha? Awit 34:11. Yung pagtuturo ni David patungkol sa pagkatakot sa Panginoon. Sinabi niya, "Halika kayo mga anak, pakinggan ninyo ako. Ang takot sa Panginoon ay ituturo ko sa inyo." Well, ano yung mga nakalagay rito patungkol sa mga panglabas na nakikita sa tao na nagpapakita siya na may takot sa Diyos? Ito, sabi rito, "Sinong tao ang nagnanasa ng buhay at naghahangad na maraming araw? Mahabang buhay, mabuting buhay, a quality kind of life, upang magtamasa ng mabuti." Well, siguro lahat tayo, ganyan, no? Ang sabi niya rito, ingatan mo ang iyong dila mula sa masama. Well, pagdating sa pananalita, mga kaibigan, may binanggit dito si Haring David, na ingatan natin magsalita ng masama. Pangalawa, ang iyong mga labi sa pagsasalita ng pandaraya. Eh, syempre, pag nandaya ka ng kapwa mo, magagalit yung kapwa mo sa iyo. Kapag nagsalita ka ng masama laban sa kapwa mo, ano sa tingin mo, matutuwa siya sa iyo? Magagalit sila sa iyo.
So, imbis na magkaroon ka ng mga kaibigan dahil sa mga matamis mong sinasabi at makabuluhang bagay na sinasabi, ang namumutawi sa bibig mo, kasamaan. Abay, nag-iimbita ka, no, ng kasamaan din. Nangyayari po yan. Verse 14, lumayo ka sa kasamaan at ang mabuti iyong gawin. Hanapin mo ang kapayapaan at ito'y iyong abutin, habulin. May nakita tayong mga bagay dito, no? May kinalaman sa pananalitang maayos, pananalitang may paggalang, okay? Pananalita ng mabuti, and then may kinalaman sa pananalitang hindi mapangdaya sa kapwa, and then lumayo ka generally sa kasamaan. Ano mang kasamaan na alam mong laban ng Diyos doon, layuan mo at gumawa ka ng mabuti. At ganoon din, ipursu mo, habulin mo, yung alin? Yung kapayapaan. May mga tao ang hinahanap, laging gulo eh. No? Kahit yung mga tao payapa, pero siya gusto niya laging gulo. Kaya sabi nga sa Biblia, what you sow is what you reap. Kapag naghahanap ka ng gulo, abay darating at darating yun sa buhay mo. Kasi kung ano ang itinanim mo, aanihin mo rin balang araw. So dito makikita natin, no? Hanapin mo ang kapayapaan at ito'y iyong habulin. And then ano pa ang tinuro ni David? Yung pagtulong ng Panginoon. Ang Diyos ba tumutulong? Yes. Verse 15, ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid, nakatitig, at sa kanilang daing, bukas ang kanyang pandinig. Well, makikita natin dito, gumagamit po rito ng anthropomorphic expression si Haring David. Ginagamit niya yung mata ng Panginoon or eyes of the Lord. Katulad yung sinabi sa Proverbs, the eyes of the Lord is in every place, beholding the evil and the good. Ang idea po rito, ibig sabihin, God knows everything in you, God knows all your needs, and God knows once you need something, you will call upon Him, therefore, didinggin ka niya at tutulungan ka niya. Well, itinuro ni David yung pagtulong ng Panginoon. Hindi lamang yon, yung pagkamuhi ng Panginoon. Kanino ba namumuhi ang Diyos? Sabi rito, ang mukha ng Panginoon ay laban sa gumagawa ng masama upang tanggalin ang alaala nila sa lupa. Abay, pambihira. No? Ang sarap maaalala ka ng tao dahil mabuti ang ginawa mo. Nakatulong ka sa kapwa. Okay? Ang pangit alalahanin yung mga taong na masama ang ginawa sa'yo. Mali ang ginawa sa'yo. As much as possible, habang nabubuhay ka, ayaw mong alalahanin yun. Pwede naman. Kasi aalisin ng Diyos sa isipan mo yung mga alaala ng mga taong yun. At dito makikita natin, ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama upang tanggalin ang alaala nila sa lupa. Mga kaibigan, makikita natin, namumuhi ang Diyos sa mga taong gumagawa ng masama. And then ano pa tinuro ni David? Yung pagdinig ng Diyos. May redundant na rito, no? Dito parang binibigyan lagi ng ni David yung pag tumawag ka sa Kanya, nakikinig ang Diyos. Kapag ang matuwid ay humingi ng saklolo, ang Panginoon ay nakikinig at inililigtas sila sa lahat nilang mga gulo. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. Dito makikita natin mga minamahal, no? Bagamat may pagka-redundant, pero nais kong makita ninyo, ang Diyos na sinasamba ni David at ang Diyos na sinasamba din natin ngayon ay Diyos na dumidinig at sumasagot ng panalangin. Okay? Huwag kang tumawag dun sa Diyos na bingi. Yung mga bato, gawa sa kahoy, gawa sa gawa sa tanso, gawa sa ginto at kung saan-saan pang bakal na gawa. May mga tenga yon na nakaukit. Minsan yung mga drawing, may mga tenga. O yung malalaking Buddha na ginto pa, may mga tenga, pero hindi nakakadinig yun. Kasi bato yun eh. Ang Diyos na makakarinig sa iyo ay Diyos na buhay dahil buhay ka. Dapat ang sinasamba mong Diyos ay Diyos na buhay na dumidinig at sumasagit ng panalangin. And then ano pa turo ni David patungkol sa Panginoon? Yung pag-iingat ng Panginoon. Okay? Nakita na natin yun, no? Doon sa una, yung ang anghel ng Panginoon nagbabantay, di ba? Dito makikita natin may redundant uli. Marami ang kapigatian ng matuwid, ngunit inililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Lahat nitong mga buto ay iniingatan niya, sa mga iyon ay hindi nababalik ni isa. Now, nais kong makita ninyo, ito'y prophetic din, no? Sa verse 20, sapagkat walang isa mang butong nabali sa katawan ni Kristo nung si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At nais ko rin makita ninyo,
sa context nito, laging binabanggit dito yung pagliligtas na ginawa ng Diyos. And it is always talk of David's physical salvation. No? Doon sa mga sitwasyon, doon sa kagipitan, na kung saan napupunta si David dahil nga noong mga panahon na yon, masasabi nating outcast si David eh. Hinahunting siya ni Haring Saul. Hindi naman siya pwedeng tumakbo sa mga Palestino sapagkat kaaway yun ng Israel at siya'y Hudyo. Di mapapatay siya roon. Pero ganun pa man, sa iba-ibang sitwasyon na nangyari sa buhay ni David, yung kanyang mga pagtatago, yung mga taong idinala ng Diyos sa kanya para protektahan siya, at dun din sa mga sitwasyon na halos mahuhuli na sila, iniingatan siya ng Diyos at inililigtas siya. Kaya makikita nyo sa passage, chapter 34, paulit-ulit na binabanggit dito na inililigtas ako ng Panginoon. Pero nais kong sabihin sa inyo, mga kapatid, hindi lamang physical na kaligtasan ang alam ni David. Alam din ni David yung spiritual na kaligtasan. Alam din ni David yung pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Alam din ni David yung napatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Dahil meron Diyos silang magpatawad. At dito makikita natin sa verse 21 na itinuturo pa ni David ang paghatol ng Panginoon. Ang masama ay papatayin ng kasamaan at ang mga napopuot sa matuwid ay hahatulan. So there is judgment. Okay? Alam ni David yun. Dahil nung kapanahunan niya, nakakakita siya ng mga masasamang tao. Actually, may tauhan si David na masama. Nagkaroon ng anak si David na masama. Nagrebelte laban sa kanya. Diba? At makikita natin si Joab, na general niya, nag-rebelde rin laban sa kanya. Pinatay yung mga tapat niyang tauhan. Makikita natin, mga kapatid, na dito sa Biblia, ang masama ay papatay ng kasamaan at ang mga napupot sa matuwid ay hahatulan. There is coming judgment from God. Sa lumang tipan, alam na ng mga tao yan sa lumang tipan. Lalo na tayo sa bagong tipan. Mas alam natin na ang Diyos ay nagbibigay ng hatol doon sa mga taong napupuot. Lalo na sa mga matutuwid. At ang Diyos magbibigay ng hatol sa mga masasama. At ang huling-huling itinuro ni David na nais kong makita ninyo, yung pagtubos ng Panginoon. Ang idea rito, redemption. Tinutubos ng Panginoon ang buhay ng mga lingkod niya, walang hatulan sa sino mang nanganganlo sa Kanya. Ang ganda, no? Ang idea rito, redemption. Okay? Dito makikita natin how God redeemed His people. Well, sa atin, lalo-lalo na sa konteksto ng bagong tipan, tayo ay tinubos ng mahalagang dugo ni Kristo nung siya'y namatay sa atin sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ng ating mga kasalanan. Sa mga taong hindi pa nakikilala si Kristo bilang manunubos sa tagapagligtas nila, ito ang pagkakataon para makilala mo siya. Makita mo ang sinasabi ng Biblia na ang Panginoon ang siyang gumawa ng paraan para matabos tayo sa pagkakaalipin sa kasalanan at ang paraan ng kanyang pagtutubos na ginawa sa atin ay ang pagkakatawan tao ni Kristo upang mamatay sa krus ng Kalbaryo, pero hindi siya nanatiling patay. Nang ikatlong araw, siya ay nabuhay na muli. At ito'y nagpapakita ng katotohanan ng kanyang tagumpay laban sa kamatayan at kasalanan. Kaya lahat ng lalapit sa kanya at mananalig kay Kristo bilang tagapagligtas ay makakaranas ng katubusan ng Panginoong Diyos. Mga kaibigan, napakaganda ng mga turo ni David dito patungkol sa Panginoon. 3 bagay ang nakita po natin, no? Unang-una, yung pagpuri sa Panginoon. Pangalawa, yung patotoo na ginawa ni David, na ginawa ng Panginoon sa buhay niya. At ikatlo, yung pagtuturo patungkol sa Panginoon. Sa pagtuturo patungkol sa Panginoon, ang daming nabanggit ni David rito. Yung pagkatakot sa Panginoon, mahalaga po yan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, actually. Yung pagtulong ng Panginoon, yung pagkamuhi ng Panginoon, yung pagdinig ng Panginoon sa ating panalangin, yung pag-iingat na ginagawa ng Panginoon, yung paghatol ng Panginoon, at yung pagtutubos ng Panginoon ng kanyang mga tao. Mga minamahal, napakagaling na tagapagturo ni Haring David. Kasi hindi lamang kilala niya ang Panginoon personally sa kanyang buhay, hindi lang ito head knowledge, but kilala niya ang Panginoon sa pamagitan ng karanasan. Kaya nga yung panghimok niya, nandun sa title, no? Halika, tikman natin at tignan natin ang Panginoon. Come and taste and see
the Lord is good. So andun, hinihimok tayo. Let us experience God in our life. Kaya mga minamahal, ito po ang hamon ko sa inyo. Kung paano yung mga mananampalataya sa lumang tipan, naranasan nila ang mga maraming bagay patungkol sa Diyos, sa kanilang napakagandang relasyon sa Diyos. Tayo rin, na mga Kristiyano ngayon. Paano ka higit na makapagtuturo o mahusay na magturo patungkol sa pamumuhay kay Kristo? Abay, mamuhay ka kay Kristo. At itong pamumuhay mo kay Kristo, may papamana mo ang kaalamang ito at ang turong ito sa mga taong nakapaligid sa iyo, magsisimula sa pamilya mo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yan lamang po ang hamon ko sa inyo. At tayo po'y mananalangin na. No? Sasama natin sa panalangin si Sister Mildred, si Ate Jean. Meron pa ba tayong karagdagan na gustong ipanalangin? Yung pagtulog ni Nanay Pe. Panalangin natin. No? Actually, habang tumatanda ka talaga, kahit ako nakakaranas na ako niyan. Minsan nakakatulog ako 3:00 ng umaga. Buti naman nakakatulog ako. Pero kaya lang, nagigising ako ng mga 8:00, 5 hours lang. Dapat 8 hours talaga tulog mo. Para humaba buhay mo, dapat talaga mga 8 oras dapat. Kaya lang, habang tumatagal, tumatanda ka, umiikli yung oras ng tulog mo. Which is not healthy. No? At may mga tao naman, hindi talaga sanay matulog sa hapon, kundi talaga sa gabi, nakakatulog. So ipanalangin natin yan. Kasi yung masarap na tulog at yung magandang tulog, maging yung magandang panaginip, nanggagaling lahat yan sa Diyos. God is in control of everything. Okay? Ano pa? Panalangin natin yung mga kapatiran natin, no? Na gumising na sa pagkakatulog at pumunta sa linggo ng umaga. Okay? Magising na sa pagkakatulog at manambahan na. Okay? Panalangin natin sila. Panalangin din natin, nga pala yung request ni Ate Jean, yung sa health nila. Dahil syempre nga naman, kung araw-araw nakakaamoy ka ng usok na masakit sa dibdib, talaga bakit tabakan ka ng malalang sakit niyan. Yun nga lang, yung may kasama ka sa bahay na naninigarilyo, hindi ka active smoker, pero passive smoker ka. Kapag nagkalang cancer yun, lung cancer din ang aabutin mo. Pareho kayo. Ang tawag kasi doon passive smoking. Ako, lumaki ako sa tahanang ganun. Okay? Pero nakakilala ako sa Panginoon. Siyempre, wala na ako sa bahay namin. At of course, yung tatay ko nasa abroad. Pero yung kabataan ko, yung siguro simula elementary hanggang high school, hindi naman 4th year or 1st year high school. Lumaki ako sa ganung bahay kasi smoker yung father ko, smoker din yung kuya ko. Ang tawag doon, passive smoking. No? At natira kami dati sa isang lugar sa Santa Mesa. Doon nasa first floor, second floor kami. Kapitbahay namin, smoker. Talagang umaakyat doon at pumapasok doon sa bintana yung usok. Passive smoking yun. Kahit hindi ka naninigarilyo, may kasama ka naninigarilyo, damay ka. Tatamaan ka pa rin ng sakit sa baga. Okay? So, sino pa po? Kilala niyo na yung may mga kapatiran tayo, may mga karamdaman. Si Eunice nga pala, may allergy. No? Panalangin nating tuluyan ng maalis. Dinextrose nga kahapon yun. Kasi sa allergy niya. Biyaya naman ng Panginoon ay humupa-hupa na. Okay, let us pray. Tumayo tayong lahat. Ama naming Diyos sa langit, salamat po sa oras nito, sa aming pagtatapos ng gawain. Salamat din po sa pribileyo na sama-sama kaming narito ngayon, lumalapit sa luklukan ng iyong biyaya because we believe that our God is a prayer hearing and prayer answering God, a wonderful, marvelous, all-knowing, sovereign God of heaven and earth. Salamat po sa oras na ito, Panginoon. Ika'y sinasambat, pinupuri namin at sa aming paglapit, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasalang nagawa sa iyong harapan, sa salita, sa isip, o sa gawa man, Panginoon. Sa oras na ito, dalangin ko po si Ate Pe. Bigyan mo po siya ng masarap na tulog. Ganon din si Kuya Pres. Alam ko, problema niya rin ng tulog. Si Kuya Noy, pagaling nawa siya ng tuluyan. At ganon din, Panginoon, si Alex, si Brother Alex, ay bigyan mo ng kagalingan, Panginoon Diyos, sa kanyang karamdaman. Bagamat alam ko, Panginoon, na ito isang cancer, but I know, God, you're a God of miracle.
you can help people to live long lives kung ito'y kalooban mo. Ganon din si June Roma na aking kaibigan. I pray also, Lord, for Sister Jean and family, sama si Kuya Rapi at si Erin, dahil alam ko yung bahay nila, pinapasok ng masangsang na usok mula sa factory. At kapag ito'y hindi na karoon ng agarang solusyon, Lord, it can create some bad health sa amin, kaya bad health sa kanila. I pray for them, na tulungan mo sila, Panginoon, at itong usaping ito, doon sa kanilang lugar ay maayos para hindi makaapekto ito ng mga residensya, mga tao ron sa lugar nila, Panginoon, lalo na itong usok na ito. And also, I'll pray for Mildred at sa kanyang kapatid na ooperahan. Bigay mo lahat ng pangangailangan meron sila. Ganon din si Mildred sa kanyang kalakasan, pangangatawan at kalaguang espiritual. Ganon din ang aming church family, O God. I pray for our spiritual growth. I pray for our missionaries, lalo na yung mga kapatiran namin, baka nasa lanta ng bagyo sa norte. Naway tulungan mo sila, Panginoon Diyos, anumang pangangailangan meron sila sa mga oras na ito. And also tulungan mo rin po ang aming church, ang kalaguan ng bawat miyembro, ang pagiging malapit sa iyo, Ama, sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus, at ang pagpupursige namin na magawa namin ang aming paglilingkod sa iyo, Lord, kada linggo. At dalangin ko, Panginoon, ibalik mo at kausapin mo sila na bumalik sa mainit na pananambahan sa iyo at tulungan mo, Panginoon, anumang pangangailangan meron sila sa kanilang mga buhay. Salamat sa oras na ito. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi. Salamat sa mga tagapakinig ng iyong salita sa kanilang mga tahanan. At ang dalangin ko, Panginoon, na muli ingatan mo kami sa papasok na bagyo. At ang dalangin ko, wag sana ito'y tumapat ng linggo. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat.